Hello guys, good day. And this is Kate Tacal Prado. And sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe Kate World Channel. So guys, our topic for today is all about the Miss Universe 20, Philippines 2025. So guys, all the candidates is so gorgeous and beautiful. So lahat po sila ay magaganda. And then I just want to explain you guys na as of now, the organization of Miss Universe is nag-iba yung prototype nila, ang dating nila sa Miss Universe. So ngayon, gusto nila Diyosahan or marketable in malakas sa social media ang engagement. So guys, mayroon akong napipisil na top 5. This is my first hot picks top 5 prediction sa Miss Universe Philippines 2025. So guys, no bashing, and then kung mayroon kayong sinusuportaan ng mga candidates, please support her. Huwag kayong manira ng ibang mga candidates para iangat yung mga candidates nyo. Kasi possible guys, once na manira kayo ng candidates, kapwa nila candidates is ang kandidata nyo is masisira. So guys, this is my own prediction and my own perspective on idea that these five ladies is super beautiful, gorgeous, brainy, command yung mga beauty nila guys. So so I have my top 5. My top 5 si Miss Bohol, si Miss Tyra Goldman. You know what? Kung bakit ko siya sa top 5, guys? The beauty is very common. Super gorgeous. Diyosa ang dating niya, guys. Kahit anong make-up na i-make-up sa mukha niya, talagang nagibabaw yung ganda niya. And then, kung pagdating ng communication skills, the best. Alam mo kung bakit ko siya nilagay sa top 5? Because nakukulangan ako sa kanyang may eksena for pasarela, yung dating niya, and then styling niya, guys. Pag once na makuha niya yung styling niya and the best siya sa pasarela, possible, anytime, pwede niyang masungkit yung crown ng Miss Universe Philippines. At pwede din siyang ilaban sa Miss Universe or Miss Universe sa Thailand kasi kakaiba yung ganda niya. Ang ganda-ganda niya, guys. Kaya pasok ko siya sa top 5. And then this is my top 4, si Miss Muntinlupa, si Miss Winwin Marquez. Kaya ako siya top 4 guys kasi iba yung dating niya, iba yung ganda niya. Pure Pilipina, queenly yung dating niya. Isa lang naman din siyang Latina Slayer noong 2017. Per that time pa yon. Pero I don't know kung anong galawan niya ngayon. For so far, sa mga videos, mga photoshoot niya, talagang hindi siya mabibihain. Talagang kakaiba din si Winwin. But kung bakit ko siya nilagay ng top 4 because, may anak kasi siya, hindi ko lang alam kung anong galawan niya talaga ngayon. And then kung mag-experience ang Miss Universe Philippines ng magpapadala sila ng, Miss Universe na may anak, possible si Winwin talaga ipapadala. And then magaling si Winwin for pasarela, magaling siya sa communication skills, and I heard na itong babae na 'to na si Winwin is napakabait in person. And then not only mabait is napakaganda daw, queenly ang dating. So far, yun ang naririnig ko. Pero nilagay ko siya sa top. Hindi ko alam kung anong puwedeng 'pag if ever na hindi manalo si Winwin ng Miss Universe 2025 sa Philippines, is ano kayang possible na crown na puwedeng ilagay sa kanya? Kasi ang alam ko, ang ini-aim niya talaga is Miss Universe crown. So siya yung nagiging top 4 ko. And then this is my top 3 si Miss, Taguig, si Katrina Ligado. Kaya ko siya sa top 3 nilagay because her beauty is pure Pilipina, kakaiba at hindi nakakasawa yung ganda niya, guys. Parang patayuin mo lang sa diyan napapansin. Una, parang hindi masyado siyang napapansin pero habang tumatagal, lalo siyang gumaganda, guys.
And then parang ano siya, paunti-unting pasabog yung dating niya, guys, and hindi siya nagpapahuli. Event nila sa Miss Universe ngayon Philippines, mga photoshoot, and then mayroon silang mga interviews, mayroon silang mga sponsors photoshoot, hindi siya nagpapahuli, hindi siya nagpapakabog. So far, kakaiba siya. So, if ever na magaling 'to sa communication skills kasi you know what guys, here in the Philippines kakaiba. Nagma-matter talaga sila sa Q&A. 'Pag wala kang ganito, wala kang brainy, possible, iba-bash ka talaga, gaganon talaga yun sila. Bakit walang substance yung sagot niya, bakit siya nanalo? Ganon ang Philippines. Hindi sila nag-matter kung gaano kaganda. Eh ngayon ang Miss Universe guys is Diyosahan talaga ang dapat ipapadala. And you know what? Catriona Gray ang pinakalas natin pinapadala doon na nanalo siya ng Miss Universe. Dapat hindi naman yung totaling mapapantayan si Catriona kasi Catriona is Catriona. Yung kumbaga, yung kung kahit konti lumilevel sa ganda, lahat kay Catriona Gray. And then this is my top 2, si Miss, Siniloan Laguna, si Miss Aliana Marie Alduana. Siya yung nakikitaan ko talaga na girls na complete package. Makinarya, meron. Pasarela, magaling. And communication skills, magaling. Diyosa din. Siya yung nakitaan kong candidates na pahabang naglalakad, mayroon siyang ring lights. Glass skin, napaka-Diyosa din niya, guys. And then, kaya ko siya nilagay sa top 2 kasi parang feeling ko mas angat pa sa kanya konti ang top 1. Kaya siya yung nilagay ko for top 2 guys. Pero kung si Winnie ang ipapadala talaga kung mananalo talaga siya, wala akong problem. Support ako sa kanya all the time. Kasi siya yung second choice ko talaga na pwedeng ipadala anytime din sa Thailand. And then my top 1 guys for my prediction. First prediction ko, Hot Picks Top 5, si Miss at Quezon Province, Miss Maria Atisa Manalo. Kaya alam nyo ba guys kung bakit ko siya nilagay ng top 1? Hindi ano eh, kakaiba si Atisa. Kung sabihin natin na Diyosahan ang ipapadala, puwedeng-puwede talaga siya. Hindi ko naman wala naman akong problema sa communication skills niya kasi so far malaking pagbabago sa kanya yung pinadala siya ng Cosmo, Philippines 2024 last year sa Vietnam. Grabe yung communication skills niya, bumubulak-bulak ay yung bunganga niya guys nung time na yon. And I don't know ngayon kasi ang nakikita ko sa kanya ni Atisa ngayon is pasimple ang dating. Yung simple-simplihan, ganun-ganun siya ang dating niya guys. Barbie-barbihan, yung hindi siya masyadong gigil na gigil, not like before ng 2024. Ngayon kakaiba siya. Pinaglalaro lang niya, nilalaro lang yung sarili niya. And then, alam niyo kung bakit ko siya gusto siyang ipapanalo for Miss Universe 2025 na alam ko na sikat siya sa Thailand kasi I've been there before. Sikat na sikat siya, manika, Diyosa ang dating. And then you know what? Marketable si Atisa. And then ang dami niyang engagement on social media. So far, nakikita ko siya yung pinaka-highest voting on social media. Siya din yung pinakamaraming likes, reaction sa kanyang mga posts sa lahat ng mga candidates. So, wala akong pinagsisihan if ever na si Atisa manalo ang manalo for Miss Universe 2025 here in the Philippines. Grabe, kung sabihin mong pasarela, may lumalaban din siya. Kung sabihin mong makinarya, marami siyang pera. Talagang makapag-support siya. And then, kudos to Atisa, talagang gusto ko siya din talaga ang manalo for this now na ipapadala for Miss Universe 2025 sa Thailand. And then, thank you so much guys. And then, thank you for watching. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, please subscribe Kate World Channel. And then guys, please update lang kayo. Lagi akong nag-update sa mga videos ko. Para i-follow nyo ako para lagi kayong updated sa lahat ng mga videos ko. So far, meron pa akong second prediction for this month para sa Miss Universe. So, bye-bye guys. Thank you so much.